So andito po tayo sa property na tinitingnan natin ngayon sa bayan po ng Lopez, Quezon. So ito po yung diversion na ongoing po ang construction. So simula po dito sa tulay na ito papunta dun sa sasakyan namin. Lumakad kami ng 15 minutes kasi under construction po yung yung daan kasi po nga ginagawa pa pong diversion nito. Ito po yung magdudugtong papunta dun sa Kinyangan, Quezon at papuntang Bicol. So ito po yung property na binebenta po natin, nakalapit lamang po ng tulay at gumigitna, pinagigitnaan ng kalsada. Ito pong nasa gitna po ay kalsada, kabilanan po yung property. So yung pong mga tao po natin nandun po, pinupuntahan po yung frontage kung hanggang saan ang haba ng property na ito. So napakagandang investment to mga ka-farm kasi kapag diversion, so halos lahat ng mga buses, mga sasakyan ay halos dito na dadaan dahil nga po ito na yung magiging daanan lahat papunta ng Bicol. Papuntang Bicol po ito. Papuntang Ginyangan, diretso pong Tagkawayan, then diretso pong Bicol. So ito lang po yung build program na ginagawa po simula noon pa nung panahon ni Duterte at ng panahon ng Marcos. So ito na po yung property sa kaliwa po natin. Yan po, may mga tubig na po dyan, may mga mahogany na ito po ang tanim doon sa paligid. Tapos dito po ay ilog. Yan. So yung ilog naman po hindi yan tumataas dito sa lote, doon sa property. Pero ito po ay pinapaliguan ng mga tao dito. So tuwing bakasyon po ang napakadaming dumadayo dito para maligo. Okay, so ito po yon property. Pantay po itong property. Kung titingnan po natin hanggang doon sa kabila. So hanggang doon daw po sa posting yon yung lot frontage. So more or less ang estimated ko is nasa 100 meters ang lot frontage niya simula dito sa posting ito papunta doon. Okay, so ito na po, tinitingnan na po natin yung property. Ito po ay napakagandang property dahil unang-una ay productive po ito na halos ay tuwing ikalawang buwan ay ito ay madami nakukuha niyog dito. Yan. So yun po, kasama po yun yung lukawan doon. Saka ito po. Yan, nandiyan ito po yung ng tubig. So napakagandang farm. Okay. Dito naman po sa kabila ay may piggery na. Yan. May piggery po dito na inaanuhan ng baboy. So pinaglalagyan. Maganda yung source ng tubig dito. May ilaw din po dito. Yan, nandyan po ang poste. At the same time, ito po ay lalagyan din ng tinatawag nating wifi dahil nga po diversion po ito. Yan. So gumilid po yung ilog nandun sa kabila, gumilid dun sa lote. So titingnan natin yun. Ito po ay 6.5 hectares. So kung anong nakikita po ninyo dito ay included po. Titingin po tayo dun sa kabila. Okay, so dito makikita natin dito sa kabila
nandito pa din yung ilog. May mga ano dito santol. Ano ito? Guyabano ito, guyabano. Guyabano po ito. Ito nakatanim dito. Tapos yan. So ibig sabihin ang ilog po ay nandito lang. So do sa client ko na gusto ng ilog na ano, na ito po. Malalim din po itong ilog na ito. At malaki. Kung gusto niyo nang mayroon kayong ano, mayroon kayong pwedeng magbangka, pwede dito. So ito po 'yon, yung ilog. Yan. Nasa gilid lang po ng lote. Maganda dito gumawa ng resort dito sa property. So yan, napakaganda. At least may source ka na ng tubig. Kaya hindi pa kasali po yung source po nila ng tubig doon na ano, yung balon. Okay. So akyat ulit tayo. Ulitin ko po, hindi naman po inaabot yung taas ng tubig. Pwede ka po kayo dito mag-poultry. Pero sa dulo na sa tingin ko kasi bawal kapag sa tabi ng kalsada kasi magiging commercial space po ito, commercial establishment dahil nga po diversion. Yan. Pinapa-wash lang po ito sa akin. Kaya po pinuntahan po natin ngayon. Yan, tabing-tabing kalsada, gitna po ay kalsada. Kaliwat kanan yung property. Ang daming ano, kainito po yan. Yan, kainito. May mangga. Ang daming tanim na mahogani. Yan. Okay. Nasaan na sila? Kasama pa ba doon yung lote? Doon? Hindi pa pala po ito yung pagitan. Hindi lang po 100 pala. So ibig sabihin mga malayo pa pala yung frontage nito. Itong property. So itatanong lang natin ito kung kasama ba ito doon sa bentahan. Yan yung bunutan daw po dati. Okay, so yung po palang isang posting yun. Kamali tayo. Or less mga 200 meters ang lot frontage ng property. Kabilanan. Ang daming mga mangga oh. Daming mga kainito. Yan. Mangga, kainito. Yun, mga kainito pa din. Yung punong yan. Ang daming prutas dito. So dito pwede tayo magtayo ng pag okay nitong kalsadang ito kasi 6 lane ito. Mga 7-Eleven pwede. Yung mga store, kainan. So ito hanggang dito pa yun. I think. Tapos hanggang doon pa yun, tinabas na. Hindi pa lang ngayon napapasok ng sasakyan kasi under construction. So ito lang yung portion na sementado. Ito sa may unahan, may parte na hindi pa sementado. Okay. So ito yung property. Papasokin natin mamaya. So yun yung yun. Poste. Tapos kabilanan. Okay.
So, ito na po yun. Hanggang dun sa puno ng tulay. Okay, so ito daw po yung source. Ito po yung bukal dito sa loob ng lote. Yan. Yan, kaya pwede dito maglagay ng resort kasi mayroon kayong source ng water. Iba pa po yung ilog kanina na pinuntahan natin. So ito daw po ay hindi naaalisan ng tubig. Kaya tinatawag nating bukal. Yan. Nasa loob po ng property. Kaya pwede po kayo magtayo ng swimming pool. Bago sir, flat hanggang dun. Yan. Tapos ito po yung loob. Yan. Napakadami niyog. May mga kahoy pa sir yun. Oo. Gaganda ng mga kahoy ano. Yan. Kaya yung tubig niya Ilalagay yung import na. tuloy-tuloy. Oh. Yan. Nasa loob mismo ng lote. Yan. Tuloy-tuloy ang agos kahit hindi ho na tag-ulan, pag tag-init, tuloy-tuloy pa din ito. Na tingnan naman niyo ang kahoy oh. Yung kukulamber. Ang anyog. Talagang sobrang dami. Hindi po natin ito mapupuntahan lahat. Portion lang po dahil 6.5 hectares po ito, malawak maigi. Yung punong yun, anong puno yun? Malaki. Ponder? Ano ba yun? Malabasyad ang tawag niyan. Parang pili. Malabasyad. Yan yung malaki. Yun may sahing din, parang basyad. Oh, okay. So, punta na tayo doon sa dulo. Doon may mga nara doon. Doon. Sa may mga naglulukad. Kanina nandun tayo sa may dulo. So dito naman papasok natin. Kasi mga gilid lang po yung pinapasok natin dahil napakalawak naman po nito. So nakita natin kanina doon na napakadami naman ang puno ng nyug. At the same time dito makikita din natin. Yan. Kayo na makakapagbase kung gaano kadami o ilan karami ang puno ng nyug. Makikita naman ninyo. Talagang solid yan. Solid talaga yan. Kung gusto mo na talaga na magandang farm na investment ka agad, may return of investment, ROI, ito na bilhin mo kasi tabing diversion pa. Tapos kapag ito inaayos na yung kalsada, magiging commercial property pa to. Kaya magiging triple, quadruple ang iyong ang iyong presyo ng lupa dito. Katulad dun sa amin sa bayan, nadaanan ng diversion dati 50 pesos lang, ngayon 7,000 per square meter na ang presyo. So napakaganda. Ganon din ang mangyayari dito. Kaya kung ako sa inyo, ito yung opportunity to invest sa napakagandang property ganito. Yan, kitang kita naman po ninyo. Yan. Oh, ano pa? Talaga pong mananawa ka dito sa nyug. So pwede kang magtayo din ng iyong pabrika ng nyug. Coconut oil. Yan. Binibidyohan po natin itong property na binibenta natin 6.5 hectares. Ang layo po nito sa bayan, more or less po ito, 40 minutes layo. Pinakamatagal na yon. Yan. Titingnan natin uli yung ilog. Yan, napakadami mga nyug. Napakadami.
Flat na flat yung lupa dito. Yan. May part na hili. Doon pataas. Kaya puno pa din ang nyug. Naks. Ito po yung ilog. Yan. Yan yung ilog. Pwede ka dito mag-alaga ng mga pato. Hanggang saan po dito? Hanggang dyan sa kabilang yan. Opo. Yung Pero property. yung ano yan, sa kanila pa din. Binibinta rin daw kaya lang. Binibenta din po isa, kaya ibang title. Hindi na ito kasama na ng 6.5. Kasama po. Lampas ko daw, sir. Doon sa 6.5 na binibenta kasama ito. Opo, itong ano to. Kasama. Oo. Kasama pala yan. Hindi lang maklaro kaya masusukat ito. Oo. Kailangan ipa-relocate para makita natin yung hangganan. Ito nang mga napapunta. Okay. Yan. Included pa po yan doon sa property. Ito sa mga client natin na gusto mag-invest ng property, this is your time na makapag-invest kayo ng ganito kagandang property. Yan. Nandun ang highway. Napakaganda. Message lang po kayo sa aming WhatsApp or Viber o kaya ay email kayo sa RTOELT. Thank you so much. So ito po yung dahilan kung bakit hindi tayo nakapasok dun sa property dala ang sasakyan. Pero ito naman po ay once na natambakan dahil ongoing pa ang construction nito, diversion is passable na po yan. Pero dun sa mga malalaki po ang sasakyan, passable po. Yung sasakyan ko lang po ay lowered kaya po hindi nakapasok. Thank you. Okay, so this is the aerial video of the property. Contains of 6.5 hectares na matatagpuan po sa bayan ng Lopez, Quezon. So, bayan ng Lopez is first class municipality and ito po yung property na binebenta natin na along diversion road going to Bicol. So, sa lahat ng client natin na gusto mag-invest ng property, napakagandang property nito, mag-text lang kayo o mag-call sa aming number or mag-email kayo sa RTOELT services. Thank you so much and have a good day.